payo dun sa mga nanonood, struggling. Di ba? Maraming ganun eh. Lala, anong masasabi mo sa lahat ng nanonood na may pag-asa pa ba? Meron naman. There's always hope for people that wants to lose weight. Two components naman yan eh. Tamang pagkain, tsaka exercise. Sa tamang pagkain, make sure there's always moderation, yung portions, take mind of that. Tsaka dapat balance talaga. Proper intake of the carbs, the proteins, and the fat. Albert, yung ating mga manonood, paano magsisimulang mag-diet? Sa akin naman kasi, una is i-enjoy nyo muna kung ano yung gusto nyong gawin. Then sa diet naman is talagang kung ano yung kinakain mo, magbawas lang talaga. Joey, anong payo mo sa mga nanonood? So, sa akin kasi mental don't let other people tell you na imposible kang mag-lose ng weight. Kasi dapat, confident ka sa sarili mo and you should inspire others na kung makita lang mag-lose ka ng weight, inspire mo rin sila. Okay. Jerry, kailangan ba sariling desisyon to o kailangan magpakonsulta ko muna sa doktor para hindi yung biglaan din ang pagbaba ng weight mo? There should be a doctor's advice din talaga before going for a bariatric. Pero every obese people should go for a bariatric. Kasi talaga, ang hirap mabuhay sa mundo ng mataba. Malungkot, hindi masaya, hirap ka maglakad, wala kang mapupuntahan. That's why yung advocacy ko nga ngayon, Arnold, is to fight against obesity. Okay. Dapat wala nang mataba sa mundo. Dapat lahat sexy na tayo. Kasi ang dami ng paraan. Ngayon, regarding sa budget, financial constraint, ang dali niya ayusin. Ang dali hanapin yan. Mas magastos pag nagkasakit ka. Mas magastos Diba? magkasakit. Para sa ekspertong payo kung paano ba yung tamang diet na magkaroon din tayo ng magandang katawan. Kasama natin ngayon si Maria Lourdes Cruz Caudal, isa pong dietitian. Ano ang tamang top 3? Ika nga, sinasabi na top 3 na bagay na dapat alisin muna sa dati na natin kinakain. Top 3, number 1, huwag mag-skip ng almusal. O, yun ha. Huwag Number 1 mag-skip. yun, huwag tayo mag-skip ng almusal. Kasi kapag magdamag ka hindi kumain, di ba? Okay. Pag di ka kumain ng almusal... Kaya nga breakfast eh. Yes. Nagpapanik yung katawan. Pag nagpanik ang katawan natin, hihiram siya ng tinatawag na glycogen sa laman para maging glucose, para mag-fuel sa katawan na energy. Para Ayan, mag-produce okay. tayo ng energy. Ngayon, dahil nakapanik siya, yung una mong kakainin, hindi niya gagamitin. I-deposit niya yun as fat. Kaya mataba sa umaga, gano'n? Oo, kaya dapat mag-aalmusal ka sa umaga. Yun ang number 1. Number 2, do not skip meals. And number 3, hindi po pwede yung kakain kang marami, biglang hindi, tas kakain uli ng marami, biglang hindi, tas kakain uli ng marami. Yun ang nakakataba. Maling myth na yung no rice nakakapayat. Kailangan pala natin ng rice. Oo, kasi ang isa sa mahalagang function ng rice is for fat metabolism. Hindi mame-metabolize ang lahat ng kinain mong fat kung walang carbs. May sinabi kanina si Mamalu yung ulam natin, dapat sinlaki lang ng posporo. Ang isang exchange kasi sa amin ay isang posporo. Isang posporo. Oo. Kung halimbawa, low-fat meat, gaya ng tenderloin ng baka, ang isang size ng posporo, 41 calories na yon. So, pag kinompute mo yung daily allowance ng isang tao, pumapatak lang 2 ganon. Wow. 2 matchbox kada kain. The most 3. Kung minsan, nagbabawas So, pag tayong may lechon, ay, 122 calories ang isang matchbox ng lechon. Kasi pigiyan eh. Ang mataas sa manok ay pakpak at saka leeg. so ito, payo na lang po sa nanonood. May bukas pa, di ba? May bukas pa, yun Hindi lang. naman Ganun kailangan kasimple. kainin lahat ngayon kasi bukas pwede mo pa kainin yun.